7 taon ng pang-aapi at pang-aabuso, pinili ni Amelia ang manahimik hanggang sa araw na siya'y hiyain sa mismong handaan ng diborsyong inihanda ng kanyang biyenan, kung saan bigla niyang ibinunyag ang tunay niyang pagkatao bilang tagapagmana ng De La Cruz Group. Mula sa sandaling iyon, biglang nagbago ang takbo ng lahat at nagsimula ang isang mabangis na laban sa batas upang ilantad ang pandaraya at pagtataksil ni Rafael Santos. Ngunit kapag tuluyang nahubad ang mga maskara at nagpalit ng kamay ang kapangyarihan, sapat kaya ang paghihiganti upang paghilumin ang 7 taong sugat? O ito na ang unang hakbang ni Amelia tungo sa isang buhay na malaya at makatao? Hawak ni Amelia ang isang makintab at mamahaling invitation card. Kulay ginto ang mga letrang nakasulat dito, masaya at tila nagyayabang. Sa unang tingin, aakalain mong paanyaya ito para sa isang kasal o isang magarbong kaarawan. Ngunit ang mga salitang nakaukit dito ay tila mga punyal na isinaksak sa kanyang puso. You are joyfully invited to celebrate a new beginning. Join us as we toast to freedom, happiness, and a brand new life. A divorce party in honor of Rafael Santos. Sa ilalim, nakasulat ang petsa, oras at ang mismong address ng bahay na 7 taon niyang tinawag na tahanan. Ang tahanang naging kulungan niya. Manhid ang kanyang mga daliri habang hawak ang papel. Walang luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Tila naubos na ang lahat ng luha niya sa loob ng 7 taon na pagsasama nila ni Rafael. 7 taon ng pagtitiis. 7 taon ng pagiging anino sa sarili niyang pamamahay. Kaninang umaga lang, kagaya ng halos 3,000 umaga, sa loob ng 7 taon, siya ang unang nagising. Ipinaghanda niya ng kape si Rafael at ang biyena niyang si Imelda. Ipinagluto niya sila ng almusal, sinangag, itlog at ang paboritong longganisa ng kanyang asawa. Habang kumakain sila sa mahabang lamesa, pakiramdam ni Amelia ay isa lamang siyang multo na naghahain ng pagkain. Ang mag-inang Imelda at Cynthia, ang kapatid ni Rafael, ay masayang nag-uusap tungkol sa kanilang pinamili kahapon. Mga bagong sapatos, mamahaling damit, mga alahas, mga bagay na ni minsan ay hindi niya naranasang bilhin para sa sarili. Amelia, pakikuha mo pa ako ng tubig. Utos ni Imelda nang hindi man lang tumitingin sa kanya na para bang isa lang siyang utusan. Tumango si Amelia at mabilis na tumalima. Sa kanyang pagbalik, narinig niya ang mahinang bulong ni Cynthia. Grabe mama, look at her clothes. Parang laging galing sa ukay-ukay. Nakakahiya siyang ipakilala sa mga kaibigan ko. Isang matinis na tawa ang pinakawalan ni Imelda. Hayaan mo na anak. Malapit na naman matapos ang pagtitiis natin sa kanya. Hindi umimik si Rafael. Patuloy lang ito sa pagkain. Ang mga mata ay nakatutok sa kanyang cellphone na para bang walang naririnig. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang pananahimik ng lalaking minsan niyang pinangarap na magiging tagapagtanggol niya. Pagkatapos ng almusal, tinawag siya ni Rafael. Kailangan ko ng pera, sabi nito. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa cellphone. Mag-withdraw ka ng 100,000. May paggagamitan ako para sa party. Hindi na nagtanong si Amelia kung anong party. Sanay na siya. Ang trabaho niya sa pamilyang ito ay maging isang mobile ATM, isang gripo ng pera na bubuksan nila sa tuwing may kailangan sila. Mabilis siyang nagbihis ng simpleng bestida at lumang sapatos at nagtungo sa bangko. Habang pinipindot niya ang kanyang PIN, napapikit siya. Naalala niya ang pangarap niya noon. Isang simpleng pamilya. Isang mapagmahal na asawa. Ngayon, ang tanging koneksyon na lang nila ay ang mga numerong lumalabas sa screen ng ATM. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niyang wala ang mga biyenan at si Cynthia. Tanging si Rafael lang ang naroon, kausap sa telepono ang kanyang ina sa loob ng kanilang study. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, hindi para makinig, kundi para iabot ang pera. Ngunit natigilan siya nang marinig ang pangalan niya. Oo ma, nakuha na ni Amelia ang pera.
Masayang sabi ni Rafael sa kabilang linya. Everything is set for the party. Yes, ang divorce party. Siguradong magugulat ang lahat. This will be the grandest celebration. Isang public announcement na sa wakas. Malaya na ako sa pampaswerte, pero malas namang babaeng yon. Kasunod noon ay ang malakas na halakak ni Imelda mula sa speaker ng telepono. Pakiramdam ni Amelia ay binuhusan siya ng nagyayelong tubig. Divorce party. Isang selebrasyon para ipagdiwang ang paghihiwalay nila. Isang selebrasyon para ipahiya siya sa harap ng lahat ng kanilang mga kakilala. Hindi niya namalayan ang sariling mga hakbang paatras, palayo sa pinto. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang puso niya ay tila pinipiga hanggang sa mawalan ng hangin. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Ilang oras ang lumipas, lumabas si Rafael mula sa study na may ngiti sa mga labi. Sa isang kamay, hawak nito ang isang dokumento. Sa kabila naman, ang invitation card na ngayon ay nasa kamay na ni Amelia. Pinapirmahan ko na sa abogado. Divorce papers, sabi ni Rafael, na para bang nag-aabot lang ng isang ordinaryong sulat. Pirmahan mo na lang, at heto, para sa'yo. Inabot nito ang card, para hindi mo masabing hindi ka imbitado. Make sure to come. It's my special day. Ang nangiti sa labi ni Rafael ay puno ng pangiinsulto, puno ng tagumpay. Iyon ang huling imahe na nakita ni Amelia bago ito tumalikod at iwan siyang mag-isa sa sala. Ngayon, nakatayo si Amelia sa harap ng salamin sa kanilang kwarto. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may pagod na mga mata, may bahagyang kulubot sa gilid ng labi dahil sa mga ngiting pilit, at may balikat na tila laging nakayuko dahil sa bigat ng mundo. Ito ba talaga siya? Ito na lang ba ang natitira sa babaeng minsan ay puno ng pangarap at pag-asa? Hinaplos niya ang kanyang mukha sa salamin. 7 taon. 7 taon siyang nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan, nagpakamartir sa ngalan ng pag-ibig na matagal ng patay. Tumingin siyang muli sa invitation card na nasa kanyang kamay. Ang gintong mga letra ay tila nangaasar. A new beginning. Freedom. Happiness. Tama sila. Ito nga ay isang selebrasyon ng bagong simula. Isang selebrasyon ng kalayaan. Pero hindi para kay Rafael. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Isang nanangiting hindi niya naipakita sa loob ng 7 taon. Isang nanangiting mapanganib. Isang nangiting may halong pangako ng isang paparating na bagyo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang card sa ibabaw ng kanyang dresser. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Isang magandang selebrasyon nga ito. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang boses ay mahinahon, ngunit matatag. Ang selebrasyon ng paglaya ko. Dumating si Amelia sa mansyon ng mga Santos na sakay ng isang ordinaryong taxi. Pinili niya ang pinakasimple niyang bestida. Isang kulay abo na damit na ilang taon na niyang paulit-ulit na isinusuot. Walang kolorete sa kanyang mukha at ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Siya ang larawan ng isang babaeng talunan at iyon mismo ang gusto niyang isipin nila. Ang malawak na hardin ng mansyon ay puno ng mga nagkikislapang ilaw at mga taong nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. May tumutugtog na masayang musika at ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at masaganang handaan. Sa gitna ng lahat, naroon si Imelda Santos, nakasuot ng isang makinang na pulang gown, ang reyna ng gabi. Bawat bisita ay bumabati sa kanya, nakikipagbeso-beso, habang ang anak niyang si Cynthia ay abala sa pagkuha ng mga litrato para sa kanyang social media. Pagpasok pa lang ni Amelia sa gate, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang masayang bulungan ay biglang humina at napalitan ng mga pabulong na usapan. Nakita niya ang mga mapanuring tingin, ang mga nagtatakang mukha,
at ang mga halatang nagpipigil ng tawa. Para siyang isang basahan na naligaw sa isang piging ng mga hari at reyna. Hindi niya sila pinansin. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa dalawang tao sa gitna ng selebrasyon. Ang kanyang magiging dating asawa na si Rafael, nagwapong-gwapo sa kanyang mamahaling suit, at ang biyenan niyang si Imelda. Masaya silang nakikipag-usap sa mga bisita. Ang mga tawa nila ay umaalingaw-ngaw sa buong hardin. Walang lumapit kay Amelia. Hinayaan lang siya sa isang sulok na para bang isang rebultong nakakahiya. Ito na ang huling gabi ng kanyang pagpapanggap. Sinulit niya ang bawat segundo ng pagiging invisible, ng pagiging kawawang Amelia. Makalipas ang ilang sandali, umakyat si Imelda sa isang maliit na entablado na inihanda sa gitna ng hardin. Kinuha niya ang mikropono. "Good evening, everyone!" Pasiglang bati niya at ang lahat ay tumahimik para makinig. "Thank you all for coming to this very, very special celebration. Tonight, we are not celebrating an ending. We are celebrating a new beginning for my beloved son, Rafael." Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Rafael at iwinagayway ang kanyang kamay. Alam nyo, bilang isang ina, wala akong ibang hinangad kundi ang kaligayahan ng aking mga anak. Nag-umpisang maging madrama ang boses ni Imelda, may kasama pang pagpunas sa gilid ng kanyang mata. For 7 long years, my son sacrificed his own happiness. Nagtiis siya. Nagtiis kaming lahat. Ang mga mata ni Imelda ay tila naghahanap ng isang tao sa karamihan, at nang makita siya nito, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Itinuro siya nito. "Nakikita niyo ba ang babaeng yon?" Tanong ni Imelda, at lahat ng ulo ay lumingon kay Amelia. Si Amelia, ang asawa ng anak ko, isang simpleng babae na walang dala, kundi ang kanyang sarili nang dumating sa aming pamilya. Ibinigay namin ang lahat sa kanya. Tinuring siyang prinsesa, pero sa huli, ang tanging habol lang pala niya ay ang pera ng aming pamilya. She was a gold digger. Ilang bisita ang napasinghap. Ang iba ay umiling-iling, puno ng pagkutya sa kanilang mga mata. Ngunit ngayon, taas noong pagpapatuloy ni Imelda, tapos na ang lahat. My son is finally free. Malaya na siya para hanapin ang tunay na kaligayahan, malayo sa isang babaeng mapagpanggap at materyoso. Let's give a round of applause for Rafael's freedom. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Si Rafael ay umakyat sa entablado at niyakap ang kanyang ina. Pakiramdam ni Amelia ay para siyang nasa isang sirko, at siya ang payasong pinagtatawanan ng lahat. Ngunit hindi siya umiyak, hindi siya tumakbo. Nang matapos ang palakpakan at nagsimulang bumaba sa entablado ang mag-ina, nagsimulang maglakad si Amelia. Dahan-dahan, bawat hakbang ay may bigat at may layunin. Ang mga taong malapit sa kanya ay napaatras na para bang nagbibigay daan sa isang prosesyon. Ang mga bulungan ay muling humina. Napalitan ng pagtataka. Ano ang gagawin niya? Mag-e-eskandalo ba siya? Magmamakaawa. Nilagpasan niya ang mga lamesa, ang mga nagtatakang bisita, hanggang sa marating niya ang paanan ng entablado. Umakyat siya sa 3 baitang nito at diretsyong naglakad patungo sa mikropono na iniwan ni Imelda. Ang buong hardin ay natahimik. Maging ang musika ay huminto. Kinuha ni Amelia ang mikropono. Tumingin siya sa lahat. Ang kanyang mga mata ay kalmado. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng anumang panginginig. "Nais ko lang sanang magpasalamat kay Ginang Imelda Santos para sa napakagandang party na ito." Isang sarkastikong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nagkatinginan ang mga tao, lalo na sina Imelda at Rafael, na natigilan sa kanilang pagbaba. May kaunting katotohanan po sa mga sinabi ni Ginang Santos kanina, pagpapatuloy ni Amelia. Totoo pong may isang taong mapagpanggap at materyoso sa relasyong ito, ngunit nagkamali po siya kung sino. Huminga siya ng malalim.
Ito na ang sandali. Ang huling 7 taon ng kanyang buhay ay magtatapos sa mga susunod niyang salita. For 7 years, you have known me as Amelia Reyes, asawa ni Rafael Santos. Pero ngayong gabi, hayaan ninyong magpakilala ako ng tama. Itinaas niya ang kanyang noo. Ang dating na kayo kong balikat ay ngayon ay tuwid na tuwid. Ang dating mga matang pagod ay ngayon ay nagliliyab. Ako po si Amelia de la Cruz. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang pangalang de la Cruz ay may bigat. Isang pangalan na kilala sa mundo ng negosyo. Isang pangalan na katumbas ng kapangyarihan at bilyon-bilyong piso. Ang nag-iisang anak ni Don Alejandro de la Cruz, ang nagmamay-ari ng De La Cruz Holdings. Narinig niya ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga tao. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Cynthia. Nakita niya ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Rafael. Ngunit ang pinakagusto niyang makita ay ang reaksyon ni Imelda. Ang dating reyna ng gabi ay ngayon ay tila isang estatwang binuhusan ng suka. Ang bibig ay nakabukas sa pagkabigla at hindi makapaniwala. Lahat ng tinatamasa ng pamilya Santos sa loob ng 7 taon. Ang mansyong ito na tinatapakan ninyo, ang mga kotseng nakaparada sa labas, ang mga alahas na suot ninyo, ang bawat sentimo na ginastos ninyo para sa magarbong party na ito. Itinuro ni Amelia ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ay pag-aari ko. Kasabay ng kanyang mga huling salita, isang ugong ng malalakas na makina ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng gate. Bumukas ito at pumasok ang 3 itim at makintab na luxury sedans. Huminto ang mga ito sa gitna ng hardin. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang 6 na lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang 2 ay halatang mga security personnel. Ang 4 ay mga abogadong may dalang mga itim na briefcase. Dire-diretso silang naglakad patungo sa entablado na para bang mga sundalong sumasalubong sa kanilang general. Ang nangungunang abogado ay umakyat at magalang na tumayo sa tabi ni Amelia. Ma'am Amelia, sabi nito, sapat na para marinig ng lahat. We are ready when you are. Ibinaba ni Amelia ang mikropono. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni na Rafael at Imelda na ngayon ay namumutla na sa takot at pagkalito. Ang huling halakhak ay hindi sa kanila. Ito ay sa kanya. Ang huling halakhak ay para sa mga De La Cruz. The party is over, sabi niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Now, let the real battle begin. Hindi lumingon si Amelia. Iyon ang tanging panuntunan na ibinigay niya sa kanyang sarili habang naglalakad siya palayo sa entablado, palayo sa hardin na puno ng mga nanlalaking mata at nakangangang bibig. Bawat hakbang pababa ng hagdan ay isang pagputol sa kadenang gumapos sa kanya sa loob ng 7 taon. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila hangin na lang na dumadampi sa kanyang tainga. Walang bigat, walang sakit. Ang kanyang mga abogado at security team ay bumuo ng isang pader sa paligid niya. Hinaharangan ang sinumang magtatangkang lumapit. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang pagtakbo ni Rafael patungo sa kanya. Ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Amelia, Amelia, teka lang. Anong ibig sabihin nito? Anong kalokohan to? Ang boses nito ay nanginginig. Ang dating mayabang na lalaki ay ngayon ay tila isang basang sisiw na humihingi ng saklolo. Ngunit hindi huminto si Amelia. Hindi niya ito tinapunan ng kahit isang sulyap. Para sa kanya, ang boses ni Rafael ay isa na lang sa mga ingay sa paligid na kailangan niyang iwan. Pagdating nila sa isa sa mga itim na sasakyan, magalang siyang pinagbuksan ng pinto ng isa sa kanyang mga tauhan. Pumasok siya sa loob ng malambot na leather na upuan at sa wakas ay huminga ng malalim. Sa pagsara ng pinto, tila isinara na rin niya ang pinto sa kanyang nakaraan. Mula sa bintanang may dark tint, kitang-kita niya ang kaguluhan sa labas. Ang mga bisitang nag-uumpukan, nagbubulungan, at ang pamilya Santos
Si Rafael na tulala, si Cynthia na tila nakakita ng multo, at si Imelda na nakatayo pa rin malapit sa entablado. Ang mukha ay isang maskara ng galit at hindi matanggap na pagkagulat. Habang umaandar palayo ang sasakyan, doon lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, sa kalayaang ngayon lang niya natikman. Sa mansyon ng mga Santos, ang party ay biglang natapos. Ang mga bisita ay isa-isang nagpaalam. Ang iba ay nagmamadaling umalis na para bang ayaw madamay sa paparating na eskandalo. Naiwan ang pamilya Santos sa gitna ng kanilang sariling selebrasyon na nga ngayon ay naging isang eksena ng krimen. Tawagan mo siya, sigaw ni Imelda kay Rafael. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng naglaho. Tawagan mo ang babaeng yan. Alamin mo kung anong drama na naman to. Kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang pangalan ni Amelia. Tinawagan niya ito. 1 beses, 2 beses, 5 beses. Ngunit hindi ito sumasagot. Nakablock ako, ma. Binlock niya ang number ko. Halos maiyak na sabi ni Rafael. Ako ang tumawag. Sabat ni Cynthia, kinuha ang sariling telepono. Ngunit ganon din ang resulta. Diretsong napupunta sa voicemail. Nagpapapansin lang yan, isang malaking bluff, sabi ni Imelda. Pilit na pinapakita na kontrolado niya ang sitwasyon, kahit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitago. Akala niya matatakot niya tayo sa mga abogado-abogadong yan? Baka naman mga inarkila lang niya yan sa rekto? De la Cruz? Baka De la Cruz na nagtitinda ng balut. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam niyang may mali. May isang bagay sa mga mata ni Amelia kanina. Isang lamig. Isang kapangyarihan na hindi pa niya nakikita kailanman. Habang sila ay nagkakagulo, si Amelia naman ay bumabagtas sa kahabaan ng EDSA. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa labas, ngunit sa loob ng sasakyan, ang tanging ilaw ay mula sa screen ng kanyang telepono. Binuksan niya ito at nakita ang sunod-sunod na missed calls mula sa mga Santos. Walang emosyon niyang pinindot ang block number para sa kanilang lahat. Makalipas ang halos 1 oras, huminto ang sinasakyan niya sa harap ng isang napakataas at eleganteng gusali sa puso ng Makati. Ang malalaking letrang nakaukit sa itaas ng entrance ay kumikinang sa dilim ng gabi. De la Cruz Holdings. Pagbaba niya, sinalubong siya ng mga security guard ng gusali na magalang na yumukod. Good evening, Ma'am Amelia. Tumango lang siya. Ito ang mundo niya. Ang mundong tinalikuran niya sa loob ng 7 taon para sa isang pekeng pag-ibig. Dinala siya ng isang private elevator patungo sa pinakatuktok na palapag, ang executive floor. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Ang mga dingding ay may mga obra ng mga sikat na pintor. Ito ay isang daigdig na malayong malayo sa kusina at labahan ng mga Santos. Pumasok siya sa isang malawak na conference room. Mula sa salaming dingding nito, tanaw ang buong city skyline. Sa gitna ng silid ay isang mahabang mahogany table at nakaupo na roon ng kanyang legal team. 4 na abogado at 2 forensic accountants, mga pinakamagagaling sa kanilang larangan. Umupo si Amelia sa head of the table. Ang simpleng bestida niya ay tila naging isang uniforme ng kapangyarihan sa loob ng silid na yon. Ang babaeng naghahain ng kape kaninang umaga ay ngayon ay isang reynang handa ng mag-utos sa kanyang mga general. Attorney Salcedo, anong meron tayo? Tanong niya. Ang boses ay kalmado at direkta. Tumayo ang nangungunang abogado, isang lalaking nasa edad 50 na may matalas na mga mata. Binuksan nito ang isang laptop at ipinroyekto ang mga dokumento sa isang malaking screen sa dingding. Ma'am Amelia, based on the initial documents you provided, we have confirmed multiple unauthorized fund transfers
From your personal accounts to accounts owned by Mr. Rafael Santos, Mrs. Imelda Santos, and Miss Cynthia Santos over the past 7 years. Paliwanag ni Attorney Salcedo. We are looking at significant financial abuse. Ipinakita sa screen ang mga bank statement, mga resibo ng mga mamahaling bagay. Mga bagay na hindi man lang ipinaalam sa kanya. Tinitigan ni Amelia ang mga numero sa screen. Walang emosyon. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ngayon na ang panahon ng paniningil. Gusto kong malaman ang lahat. Sabi niya, ang boses ay hindi nagbabago. Bawat transaksyon, bawat pekeng pirma, bawat ari-arian na inilipat nila sa kanilang pangalan gamit ang pera ko. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng lamesa. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. I-freeze ang lahat ng kanilang assets, lahat ng bank accounts, credit cards, properties. Siguraduhin ninyong hindi sila makakagalaw ng kahit isang sentimo simula bukas ng umaga. Nagkatinginan ng mga abogado. Pagkatapos ay tumango sila ng may paggalang. Consider it done, ma'am, sagot ni Attorney Salcedo. Gusto kong alamin ninyo ang bawat sentimo na ninakaw nila sa akin. Pag-uulit ni Amelia, ang bawat salita ay may bigat. At gusto kong siguruhin ninyong pagbabayaran nila ang lahat ng yon sa ilalim ng batas. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa silid na binasag lamang ng mahinang tunog ng aircon. Pagkatapos ay muling nagsalita si Attorney Salcedo. Ma'am Amelia, sabi nito, may pag-aalinlangan sa boses. Habang sinusuri namin ang mga paunang dokumento, may isang bagay kaming napansin. Mayroon kaming dahilan para maniwala na ang nawawalang pera ay mas malaki pa sa inaakala natin. Ang mga salitang binitiwan ni Attorney Salcedo ay tila mga batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng alon na gumambala sa kalmadong determinasyon ni Amelia. Mas malaki pa sa inaakala natin. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang ugong ng air conditioning system ang maririnig sa malawak na conference room. Ang mga mata ni Amelia ay hindi kumukurap, nakatitig sa kanyang abogado, hinihintay ang kasunod na paliwanag. Gaano kalaki? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon pa rin, ngunit may bigat na kayang bumasag ng salamin. Ang isa sa mga forensic accountants, isang mas batang lalaki na may makapal na salamin, ang siyang sumagot. Iprinoyekto niya sa screen ang isang spreadsheet na puno ng mga numero. Sa pinakaibaba nito, naka-bold at naka-red highlight ang isang figura. Sa aming paunang pagsusuri, Ma'am Amelia, ang kabuuang halaga ng mga unauthorized withdrawals, credit card charges, at fund transfers sa loob ng 7 taon ay umaabot sa humigit kumulang 150 million pesos, 150 milyong piso. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa isip ni Amelia. Hindi niya namalayan na ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa ay mahigpit na palang nakakuyom. Ang halagang yon ay hindi na simpleng pagnanakaw. Iyon ay pandarambong sa kanyang buhay. Ipakita ninyo sa akin, utos niya. Lahat. Isa-isang lumabas sa screen ang mga resibo, mga bank statement, mga credit card bills. Ang buhay na ipinagkait niya sa kanyang sarili ay ang buhay palang buong luho na tinatamasa ng mga Santos. Isang resibo para sa isang luxury watch na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Regalo daw ni Imelda kay Rafael noong kaarawan nito. Naalala ni Amelia ang araw na yon. Ang tanging regalo na naibigay niya kay Rafael ay isang luma at inayos niyang plaka ng paborito nitong banda dahil iyon lang ang kaya ng budget nila. Isang travel itinerary para sa isang 2-week European tour ni na Imelda at Cynthia. Paris, Rome, Madrid. Ang mga litratong nakita niya noon sa social media ni Cynthia na akala niya ay galing sa ipon nito
ay galing pala sa sarili niyang dugot pawis. Isang deed of sale para sa isang bagong-bagong sports car na nakapangalan kay Rafael. Iyon pala ang dahilan kung bakit bigla itong nagkaroon ng sasakyang mas mahal pa sa 3 taon niyang allowance. Bigla, isang alaala ang sumagi sa kanyang isip. Isang hapon, mga 3 taon na ang nakalipas. Kaarawan niya. Naglalakad sila ni Rafael sa isang mall. May nakita siyang isang simpleng bestida sa isang department store window. Hindi ito mamahalin, ngunit napakaganda sa kanyang paningin. "Rafi, bilhin natin to please." Pakiusap niya na para bang isang batang humihingi ng candy. "Kahit ito lang, birthday gift ko na sa sarili ko." Tiningnan siya ni Rafael mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay umiling. "Amelia, di ba napag-usapan na natin to? Kailangan nating magtipid. Masyadong mahal yan para sa isang simpleng damit lang. Sa susunod na lang, mahal po." Nalungkot siya, pero tumango na lang. Ganoon naman lagi. Maya-maya lang, dumating si Cynthia. Bit-bit ang hindi bababa sa 5 paper bag mula sa isang high-end designer store. Masaya nitong ipinakita ang kanyang bagong sapatos at isang signature handbag. "Look, kuya! Isn't it fabulous? Limited edition daw to." Ngumiti si Rafael. "Bagay sa'yo. You deserve it." Ang alaalang iyon, na matagal na niyang ibinaon sa limot, ay ngayon ay bumalik na parang isang matalim na kutsilyo. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noon. Ang bawat hindi pwede sa kanya ay isang malaking oo para sa kanila. "Hindi lang yan, ma'am." Muling nagsalita si Attorney Salcedo na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ipinakita ng abogado sa screen ang isang dokumento. Isa itong deed of absolute sale para sa isang condominium unit sa Bonifacio Global City. Nakapangalan ito kay Imelda Santos at sa ilalim, naroon ang pirma niya, Amelia de la Cruz Reyes. "Hindi ko pinirmahan yan," mabilis niyang sabi. "Alam namin, ma'am," sagot ng abogado. "Ipinasuri na namin sa isang handwriting expert. It's a very good forgery, but it's still a forgery." Halatang pinagpraktisan. Ginamit nila ang isang pekeng dokumento para ilipat ang pagmamay-ari ng isa sa mga investment properties mo sa pangalan ng biyenan mo. Napapikit si Amelia. Hindi na ito simpleng paggastos. Ito ay isang kalkuladong plano para unti-unting hubaran siya ng kanyang mga ari-arian. Samantala, sa kabilang bahagi ng Metro Manila, nagsisimula ng maramdaman ng pamilya Santos ang unang hakbang ng Reyna. Nasa isang high-end grocery store si Imelda, puno ang kanyang cart ng mga imported na keso, alak at steak. Pagdating sa counter, buong yabang niyang inabot ang kanyang gold credit card. Ngunit ilang beses itong isinubo ng kahera sa machine at laging iisang salita ang lumalabas sa screen. "Declined." "Anong declined? Baka sira yung makina ninyo. Subukan mo ulit." Pagalit na sabi ni Imelda. Sinubukan muli ng kahera. "Decline pa rin po, ma'am." Naglabas si Imelda ng isa pang card. Ganoon din ang resulta. Ang mga tao sa likod niya ay nagsisimula ng magbulungan. Namumula sa hiya at inis, iniwan ni Imelda ang kanyang cart at mabilis na lumabas ng grocery. Sa isang ATM booth sa isang mall, halos sirain ni Rafael ang makina. Ilang beses na niyang sinubukan mag-withdraw, pero laging transaction cannot be processed ang lumalabas. Tinawagan niya ang bangko at ang tanging sinabi sa kanya ay mayroong legal hold sa kanyang mga account. Si Cynthia naman ay nasa isang mamahaling salon, nagpapakulay ng buhok. Pagdating sa bayaran, ganoon din ang nangyari. Lahat ng card niya ay declined. Napilitan siyang tawagan ng isa sa kanyang mga kaibigan para magpahatid ng cash, isang malaking kahihiyan sa kanyang social circle. Nagkakagulo silang nagtawagan sa telepono. "Hindi gumagana ang mga card ko," sigaw ni Rafael. "Ako rin. Anong nangyayari?" Sagot ni Cynthia. "Si Amelia. May kinalaman ang babaeng yun dito. Halos mabasag ang eardrums nila
Sa sigaw ni Imelda mula sa kabilang linya, humanda siya sa akin. Pabalik sa conference room ng De La Cruz Holdings, walang kamalay-malay si Amelia sa gulat at galit ng mga taong nanloko sa kanya. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang partikular na bahagi ng spreadsheet na itinuturo ng forensic accountant. Hindi ito listahan ng mga alahas o mamahaling gamit. Ito ay isang serye ng mga bank transfer. Pare-pareho ang halaga, 200,000 piso, at ginagawa ito buwan-buwan sa loob ng nakaraang 5 taon. Walang palya. Ang lahat ng transfer ay patungo sa isang bank account, isang savings account na nakapangalan sa isang babaeng hindi niya kilala. Sino siya? Tanong ni Amelia. Nagkibit-balikat ang accountant. Hindi pa po namin alam, ma'am. Pero ang regularidad ng mga transfer, kakaiba po. Itinuon ni Amelia ang kanyang tingin sa mga transaksyon. Hindi ito kapareho ng mga magugulong paggastos ni na Imelda at Cynthia. Ito ay planado. Ito ay sistematiko. Ito ay isang sikreto. Ma'am Amelia, sabi ng accountant, napansin ang pagkunot ng noo niya. This is strange. Hindi ito mukhang simpleng gastos lang. Ang mga regular na bank transfer, 200,000 piso kada buwan, sa loob ng 5 taon. Ang mga numerong yon ay tila may sariling buhay, sumasayaw sa isipan ni Amelia. Lumilikha ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Hindi niya pinansin ang ibang mga dokumento ng pagnanakaw. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa misteryosong account na yon. Alamin ninyo, kung sino ang may-ari ng account na yan, utos niya sa kanyang team. Ang boses ay may kakaibang bigat. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Ngayon na. Hindi na kinailangan pang maghintay ni Amelia ng matagal. Sa kapangyarihan at koneksyon ng De La Cruz Holdings, ang impormasyon ay dumaloy na parang tubig. Kumuha sila ng serbisyo ng isang respetadong private investigator at sa loob lamang ng 24 na oras, may resulta na. Kinabukasan, habang nakaupo si Amelia sa kanyang malawak na opisina, ang dating opisina ng kanyang ama, isang selyadong brown envelope ang ipinatong sa kanyang lamesa ng kanyang executive assistant. Walang pangalan, walang anumang marka. Tanging ang bigat nito ang nagsasabing naglalaman ito ng mga sagot na hinahanap niya. Ma'am Amelia, inihatid po yan ng investigator na kinuha ni Attorney Salcedo. Magalang na sabi ng assistant. Salamat. You may go. Sagot ni Amelia. Hindi inaalis ang tingin sa sobre. Nang maiwan siyang mag-isa, tinitigan niya ang envelope na para bang isa itong ahas na anumang oras ay maaring tumuklaw. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatatag ang sarili. Ano man ang laman nito, kailangan niyang harapin. Bahagi ito ng paglilinis sa basurang iniwan ng mga santos sa kanyang buhay. Dahan-dahan, binuksan niya ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Sa loob, isang manipis na folder ang kanyang nakita. At sa ibabaw nito, isang maliit na papel na may nakasulat na pangalan. Katrina Mendoza. Iyon ang pangalan ng babaeng nagmamay-ari ng bank account. Binuksan niya ang folder. Ang unang laman nito ay mga litrato. Mga litratong kinunan mula sa malayo. Medyo malabo. Ngunit sapat na para makilala ang mga taong naroon. Sa unang litrato, nakita niya si Rafael. Nakaupo ito sa isang bench sa isang parke. May kasama siyang isang babae, si Katrina, at isang batang lalaki na nasa pagitan ng 4 o 5 taong gulang. Nakaakbay si Rafael sa babae at pareho silang nakangiting nakatingin sa bata na masayang kumakain ng ice cream. Ang eksena ay perpekto. Isang larawan ng isang masayang pamilya sa isang ordinaryong hapon. Pakiramdam ni Amelia ay biglang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang susunod na litrato. Si Rafael,
Itinutulak ang bata sa isang duyan. Ang tawa ng bata ay tila naririnig niya kahit na ito ay isang litrato lamang. Si Katrina ay nakatayo sa gilid. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal habang pinapanood ang kanyang mag-ama. Mag-ama. Ang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Amelia na parang isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga litrato. Si Rafael, buhat-buhat ang bata sa kanyang mga balikat. Si Rafael, hinahalikan sa pisngi si Katrina sa labas ng isang maliit ngunit magandang bahay. Si Rafael, kasama ang bata, at si Katrina sa harap ng isang birthday cake na may 5 kandila. 5 kandila. 5 taon. Ang parehong haba ng panahon ng mga buwan ng bank transfer. Ang bawat litrato ay isang patunay. Ang bawat ngiti ni Rafael sa mga larawang yon ay isang sampal sa kanyang mukha. Biglang nag-flashback sa isip niya ang lahat ng kasinungalingan. Ang mga business trip na palaging biglaan. Ang mga overtime sa opisina na inaabot ng madaling araw. Ang mga conference sa ibang probinsya tuwing weekend. Isang gabi, may lagnat siya. Masama ang kanyang pakiramdam at gusto niya lang sanang may kasama. Tinawagan niya si Rafael. Mahal, pwede ka bang umuwi ng maaga? Masama talaga ang pakiramdam ko. Pakiusap niya. Ang boses ay mahina. Sorry, mahal. Sagot ni Rafael mula sa kabilang linya. Ang boses ay tila pagod. Hindi talaga pwede. Tambak ang trabaho dito. May deadline kami bukas. Uminom ka na lang ng gamot, ha? Babawi ako sa'yo. I love you. Ibinaba niya ang telepono, puno ng pag-unawa. Ganoon naman lagi. Naiintindihan niya. Kailangan nitong magtrabaho para sa kanilang kinabukasan. Ang alaala ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Habang siya ay nag-iisa at may sakit sa kanilang malaking bahay, ang kanyang asawa pala ay masayang nag-aalaga ng ibang pamilya. Ang perang pinaghirapan ng kanyang mga magulang, ang perang ipinagkait niya sa sarili, ay ang siyang bumubuhay sa kasinungalingang ito. Ang pagnanakaw, ang mga peking pirma, ang mga insulto ni Imelda, lahat ng yon ay masakit. Ngunit walang makakapantay sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ito ay isang pagtataksil sa pinakamalalim at pinakamasakit na antas. Hindi lang ang kanyang pera ang ninakaw. Ninakaw din ang kanyang mga pangarap, ang kanyang tiwala, ang kanyang 7 taon. Binitawan niya ang mga litrato. Nahulog ang mga ito sa ibabaw ng kanyang mamahaling lamesa, kumalat na parang mga basag na piraso ng kanyang puso. Ang katahimikang kanina ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ay ngayon ay tila isang malaking espasyo na sumisipsip sa lahat ng kanyang natitirang pag-asa. Napayuko siya sa kanyang lamesa, ang mga balikat ay nagsimulang manginig. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, umiyak siya. Hindi ito isang mahinang pag-iyak. Ito ay isang hagulgol na puno ng sakit, galit at pagkasuklam. Isang tunog ng isang pusong tuluyang nawasak. Ang malawak at marangyang opisina ay naging saksi sa pagguho ng huling piraso ng dating Amelia. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang pamilyar na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang ringtone na ng kanyang cellphone. Nanginginig niyang inabot ang telepono. Sa screen, lumabas ang pangalan ng tumatawag. Rafael Santos. Marahil ay gumagamit ito ng ibang numero. Marahil ay gusto nitong magmakaawa, humingi ng pera. Tinitigan ni Amelia ang screen. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit habang tinititigan niya ang pangalan ni Rafael, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang matinding sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas madilim, at mas mapanganib. Ang mga luha niya ay tumigil. Ang kanyang mga kamay ay tumigil sa panginginig. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Ang babaeng umiiyak kanina ay biglang nawala.
Ang pumalit ay isang babaeng ang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng isang nagyayelong galit. Isang galit na kayang magsunog ng buong mundo. Hindi niya sinagot ang tawag. Hinayaan lang ni Amelia na magring ng magring ang kanyang telepono hanggang sa kusa itong mamatay. Pagkatapos, mahinahon niyang kinuha ang intercom. Patawagin mo si Attorney Salcedo. Sabihin mong gusto ko siyang makausap. Utos niya sa kanyang assistant. Ang pag-iyak ay tapos na. Ang pagluluksa para sa 7 taong nasayang ay tapos na. Ngayon, ang tanging natitira ay isang nagyeyelong determinasyon. Kung ang gusto nila ay laban, ibibigay niya sa kanila ang isang digmaan na hinding-hindi nila malilimutan. Nagpa siya si Amelia. Hindi sapat na makita silang magdusa sa kawalan ng pera. Kailangan niyang makita ang kanilang mga mukha habang ipinamumukha niya sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Kailangan niyang marinig mula sa bibig mismo ni Rafael ang kanyang pag-amin. Nag-set siya ng isang pulong. Hindi sa isang opisina ng abogado, hindi sa isang marangyang lugar na pag-aari niya. Pumili siya ng isang kilalang restaurant sa Makati. Isang lugar na pampubliko, maliwanag at puno ng tao. Isang perpektong entablado para sa isang komprontasyon. Dumating siya ng 10 minuto bago ang napag-usapang oras. Nakasuot siya ng isang navy blue business dress na bumabagay sa kanyang katawan. Ang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun. Ang tanging alahas niya ay isang pares ng simpleng diamond earrings. Siya ay ang larawan ng sopistikasyon at kapangyarihan. Malayo sa babaeng nakayuko na naghahahain ng almusal. Umupo siya sa isang lamesa sa may bintana at umorder ng isang baso ng iced water. Kalmado siya. Walang bakas ng panginginig sa kanyang mga kamay habang hawak ang baso. Tinitingnan niya ang mga taong naglalakad sa labas, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa paparating na bisita. Isa-isa niyang inaalala ang bawat litrato mula sa brown envelope. Ginagamit ang mga yon bilang panggatong sa apoy ng galit sa loob niya. Ilang sandali pa, dumating si Rafael. Ang lalaking pumasok ay malayo sa kumpiyansang Rafael na nakita niya sa party. Ang dati mamahalin nitong damit ay tila gusot. Ang buhok ay hindi maayos at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang desperado. Nakita niya si Amelia at mabilis na lumapit. Agad itong umupo sa silyang nasa tapat niya. Amelia, panimula nito. Ang boses ay paos. Salamat at pumayag kang makipagkita. Mahal, please. Kailangan nating mag-usap. Hindi sumagot si Amelia. Tinitigan lang niya ito. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Ang titig na yon na dati puno ng pagmamahal ay ngayon ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Naramdaman ni Rafael ang kaba. Nag-umpisa siyang mamawis. Amelia, ano ba tong nangyayari? Bakit mo to ginagawa sa amin? Yung mga account namin, naka-freeze lahat. Hindi kami makagalaw. Isang malaking misunderstanding lang to. 'Di ba? Sabihin mo sa akin kung anong problema, aayusin natin. Di ang salitang misunderstanding ay tumatak sa isipan ni Amelia. Isang maliit at sarkastikong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Misunderstanding, Rafael? Tanong niya. At sa unang pagkakataon ay nagsalita siya. Ang kanyang boses na dati malambing ay ngayon ay may talim. 7 taon. 150 milyong piso. Mga pekeng pirma. Sa tingin mo ba ay isa lang itong misunderstanding? Natigilan si Rafael. Hindi. Hindi ko alam yung ganyang kalaking halaga. Si Mama. Si Mama ang nag-aasikaso ng lahat. Alam mo naman ako, Amelia, sunod-sunuran lang sa kanya. Sinubukan niyang abutin ang kamay ni Amelia na nasa ibabaw ng lamesa, ngunit mabilis itong iniwas ng babae na para bang ito ay isang maruming bagay. Huwag mo akong hawakan, mariing sabi ni Amelia. Okay, sorry.
Mabilis na sagot ni Rafael, itinaas ang kanyang mga kamay. Look, aaminin ko, nagkamali kami. Nagkamali ako. Masyado kaming naging maluho. Masyado kaming umasa sa'yo. Patawarin mo na kami. Amelia, please, ibalik mo na sa dati ang lahat. I'm begging you. Mahal kita. Alam mo yan. Ang mga salitang mahal kita ay tila isang masamang biro. Kinuha ni Amelia ang kanyang clutch bag sa tabi niya. Mula sa loob, inilabas niya ang isang pamilyar na folder. Ang parehong folder na sumira sa kanyang mundo kahapon. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa gitna ng lamesa at itinulak palapit kay Rafael. Ano to? Nagtatakang tanong ni Rafael. Buksan mo, utos ni Amelia. Nag-aalangan man, binuksan ni Rafael ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang mga litrato sa loob. Ang mga litrato niya kasama si Katrina. Ang mga litrato niya kasama ang batang lalaki. Ang mga litrato ng kanyang pangalawang pamilya. Bigla siyang namutla. Ang kulay sa kanyang muka ay nawala na parang binuhusan ng malamig na tubig. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hindi maipintang takot. Amelia, saan? Saan mo nakuha to? Halos pabulong niyang tanong. Hindi yan ang tanong, Rafael, sagot ni Amelia. Ang boses ay nanatiling kalmado. Ang tanong ay, sino sila? Ipaliwanag mo ito. Nawala ang lahat ng lakas ng loob ni Rafael. Ang maskara ng nagmamakaawang asawa ay biglang bumagsak. Amelia, please. Hayaan mo akong magpaliwanag. Nakikinig ako. Aaksidente lang ang lahat, nautal niyang sabi. Nakilala ko si Katrina. Nalulungkot ako noon, alam mo na, ang pressure mula kay mama. At nangyari na lang. Pero Amelia, maniwala ka. Ikaw ang mahal ko. Sila ay isang pagkakamali. Isang pagkakamali. Isang 5 taong pagkakamali na nagkakahalaga ng 200,000 piso kada buwan. Ang anak mo, sabi ni Amelia. Ang bawat salita ay mabigat. Pagkakamali rin ba siya? Hindi nakasagot si Rafael. Napayuko na lang siya, tinitigan ang mga litrato na parang mga basag na salamin ng kanyang pagkatao. Sa isang iglap, bumagsak ang kanyang mga balikat. At sa harap ng hindi matitinag na katotohanan, sa harap ng malamig na mga mata ni Amelia, umamin siya. Patawarin mo ako, Amelia. Patawarin mo ako. Umiiyak niyang sabi, hindi na alintana ang mga taong nakatingin sa kanila sa restaurant. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa mukha. Ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Kasalanan ko ang lahat. Napanood siya ni Amelia ng walang emosyon. Nakuha na niya ang gusto niya, ang kanyang pag-amin. Ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay, isang malamig na kabiguan ang kanyang naramdaman. Ang lalaking nasa harap niya, na umiiyak na parang bata, ay napakaliit tingnan. Napakahina. Ito ba ang lalaking minahal niya? Ito ba ang lalaking sinayang niya ng 7 taon? At nang akala niya ay tapos na ang lahat, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang drama. Rafael, tumayo ka dyan! Pareho silang napalingon. Nakatayo sa tabi ng kanilang lamesa si Imelda Santos. Ang muka ay galit na galit. Ang mga mata ay nag-aapoy. Sa likod niya ay ang kapatid nitong si Cynthia. At ano ngayon? Taas noong tanong ni Imelda. Ang tingin ay direktang nakatutok kay Amelia. Walang bakas ng anumang pagsisisi. Hinila niya patayo ang umiiyak na si Rafael. Nalaman mo na. So what? Sa tingin mo ba mananalo ka? Mama, tama na. Pakiusap ni Rafael. Tumamahimik ka. Sigaw ni Imelda sa anak. Muli siyang humarap kay Amelia. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tunay na kontrabida ay lumabas na. Oo, may pangalawang pamilya siya. At alam ko ang lahat ng iyon. Ako pa nga ang nagsabi sa kanyang ituloy niya. Dahil kailangan ng pamilya Santos ng isang tagapagmana, isang lalaki,
Isang bagay na hindi mo na ibigay. Ang mga salita ay tumama kay Amelia na parang sampal. Ngayon naiintindihan na niya. Si Imelda ang utak. Si Imelda ang demonyo sa likod ng lahat ng ito. Ngumiti si Imelda, isang ngiting puno ng lason at kumpiyansa. Mayroon kaming isang bagay na hinding-hindi mo matatalo, Amelia. Bulong nito na para bang isang sikreto. Isang bagay na magpapatunay na ang lahat ng yaman na iyan, ang lahat ng pinaghirapan ng mga magulang mo ay sa anak ko at wala kang magagawa. Ang mga salita ni Imelda ay tila isang sumpa na nanatili sa hangin, mabigat at puno ng pagbabanta. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ni Amelia ang isang kakaibang kalinawan. Ang lahat ng maskara ay tuluyan ng bumagsak. Ang kaharap niya ngayon ay hindi lang isang sakim na biyenan. Kaharap niya ang isang master manipulator, ang arkitekto ng kanyang 7 taong impyerno. Hindi na nagsalita pa si Amelia. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang damit at kinuha ang kanyang bag. Tiningnan niya ang mag-iinang Santos, si Imelda na may mapagmataas na ngiti, si Cynthia na may nanunuyang tingin at si Rafael na nakayuko pa rin, isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang ina. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Naglakad siya palayo, iniwan sila sa gitna ng restaurant, sa gitna ng eksenang sila rin ang gumawa. Ang katahimikan niya ang mas lalong nagpainis kay Imelda. Nakita niyo? Ganyan lang siya. Isang duwag. Takbo! Sigaw nito habang papalayo si Amelia. Ngunit alam ni Amelia na hindi ito pagtakas. Ito ay isang strategic retreat. Alam niyang ang susunod na laban ay hindi na sa mga pampublikong lugar. Ang susunod na laban ay mangyayari sa loob ng korte. Kinabukasan, ang banta ni Imelda ay nagkaroon ng anyo. Nasa conference room muli, si Amelia kasama ang kanyang legal team. Pinag-aaralan nila ang mga kasong isasampa: qualified theft, falsification of public documents, estafa. Ang ebidensya ay matibay. Ang mga bank record, ang mga pekeng pirma, ang testimonya ng mga nakakita, lahat ay nasa panig niya. With these evidences, Mrs. Santos and her children could face serious jail time. Paliwanag ni Attorney Salcedo, puno ng kumpiyansa. We have a very strong case, Ma'am Amelia. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpupulong, isang staff ang pumasok at nagabot ng isang selyadong sobre kay Attorney Salcedo. Sir, galing po sa legal counsel ng mga Santos. Urgent daw po. Binuksan ito ng abogado. Habang binabasa niya ang mga dokumento sa loob, unti-unting nawala ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Napalitan ito ng pagkunot ng noo at hindi makapaniwalang pag-iling. Attorney? Tanong ni Amelia. Napansin ang biglaang pagbabago sa ekspresyon nito. Hindi sumagot si Attorney Salcedo. Inilapag nito ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa at itinulak palapit kay Amelia. Tingnan ninyo po ito, ma'am. Kinuha ni Amelia ang mga papel. Ang unang pahina ay isang formal na liham mula sa abogado ng mga Santos, ngunit ang kasunod na mga pahina ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay isang kopya ng isang prenuptial agreement, isang kasunduan na nagsasaad na bago pa man sila ikasal ni Rafael, pareho silang sumang-ayon sa isang separation of property regime. Ngunit may isang nakasulat na clause, isang probisyon, na tila isinulat ng demonyo mismo. In the event of a legal separation or divorce, initiated by either party, all assets, properties, and monetary funds acquired and accumulated under the name Amelia de la Cruz Reyes during the entire duration of the marriage shall be considered conjugal property. Furthermore, 75% of the said conjugal property shall be awarded to Rafael Santos. 75%. Ang kasunduan ay nangangahulugang halos lahat ng kinita at naipon ng De La Cruz Holdings sa loob ng 7 taon, mga bagong investment
mga bagong ari-arian ay mapupunta kay Rafael. Ito ay isang legal na dokumento para sa pagnanakaw. Hindi ito totoo. Mahinang sabi ni Amelia. Ang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa papel. Wala kaming pinirmahang ganito. Hinding-hindi ako pumirma sa isang bagay na ganito kabaliw. Ngunit sa huling pahina ng dokumento, naroon ito. Ang pirma ni Rafael Santos. At sa ilalim nito, ang isang pirma na halos perpektong kamukha ng sa kanya. Amelia Danilo La Cruz Reyes. May petsa rin ito. Isang linggo bago ang araw ng kanilang kasal, 7 taon na ang nakalipas. Ipinadala rin nila ang original copy sa opisina namin kanina para masuri, sabi ng isa sa mga abogado. Mukhang lehitimo ang pirma, ma'am. Hindi, maring pag-iling ni Amelia. Pilit niyang inaalala ang mga araw bago ang kanilang kasal. Puno yun ng pag-asa at pagmamahal. Wala siyang natatandaang pumirma ng kahit anong legal na dokumento bukod sa kanilang marriage license. Hindi ko ito pinirmahan, sigurado ako. Ang problema, ma'am, malungkot na paliwanag ni Attorney Salcedo, ay kung paano natin ito papatunayan. Ang dokumento ay notarized. May mga pirma ng 2 testigo. Kung ipipilit nating peke ang pirma ninyo, aabutin tayo ng napakatagal na panahon sa korte para patunayan ito. At habang ginagawa natin yon, gagamitin nila ang kasunduang ito para i-counter ang lahat ng kaso natin. Sasabihin nilang lahat ng perang kinuha nila ay sakop ng kasunduang ito, na may karapatan sila. Ito na ang sandali. Ang sandali ng all is lost. Ang lahat ng ebidensya na kanilang inipon, ang mga bank statement, ang mga litrato ng pangalawang pamilya, ay biglang nanghina sa harap ng isang pirasong papel na ito. Ito ang alas na ipinagmamalaki ni Imelda. Isang masterstroke ng kasamaan. Habang pinoproseso ni Amelia ang lahat, tumunog ang telepono ni Attorney Salcedo. Itinapat niya ito sa speaker para marinig ng lahat. Salcedo, sabi ng isang mayabang na boses mula sa kabilang linya. Ito ang abogado ng mga Santos. Ano ang kailangan mo? Sagot ni Attorney Salcedo. Nakatanggap mo na ba ang munting regalo namin? Tanong ng abogado. Sabihin mo sa kliyente mo, itigil na niya ang kahibangan na to. I-drop niya lahat ng kaso. Kung hindi lang namin kukunin ang 75%, kukunin namin ang lahat. The document is ironclad. Walang lusot ang kliyente mo? Talunin niyo yan sa korte kung kaya niyo. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang telepono, isang nakabibiinging katahimikan ang bumalot sa conference room. Ang team na kanina ay puno ng kumpiyansa, ay ngayon ay nababalot ng pag-aalala. Si Amelia ay nakatitig lang sa kawalan. Ang kopya ng prenuptial agreement ay nasa kanyang kamay pa rin. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa simula. O mas malala pa. Dahil ngayon, hindi lang siya biktima ng pagnanakaw. Biktima rin siya ng isang perpektong bitag na inilatag para sa kanya 7 taon na ang nakalipas. Tinalo na ba siya bago pa man magsimula ang laban? Ang mga sumunod na araw ay tila isang mahabang gabi para kay Amelia. Ang bigat ng pekeng prenuptial agreement ay parang isang malaking batong na kadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang kanyang legal team ay walang tigil sa paghahanap ng butas sa dokumento. Ngunit sa bawat anggulo, ito ay tila perpekto. Ang mga pangalan ng testigo ay mga taong hindi nila mahanap. Ang notaryo publiko na nagnotaryo nito ay matagal nang pumanaw. Lahat ng daan ay tila sarado. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang mga salita ng abogado ng mga Santos ay paulit. Ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. The document is ironclad. Walang lusot ang kliyente mo. Bumangon siya mula sa kanyang kama at nagtungo sa malawak na library ng kanyang tahanan. Ang bahay ng kanyang mga magulang na muli niyang inuwian. Ito ang kanyang santuwaryo.
ang lugar kung saan niya nararamdaman ang presensya ng kanyang yumaong ama't ina. Dito nakasalansan ang libu-libong libro at mga alaala ng kanyang masayang kabataan. Umupo siya sa isang malaking leather armchair. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na table lamp. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pagod. Ang pagod sa pakikipaglaban. Naisip niya, paano kung sumuko na lang siya? Ibigay na lang sa kanila ang gusto nila para matapos na ang lahat. Ngunit ang isiping iyon ay agad niyang iwinaksi. Hindi. Hindi siya pinalaki ng kanyang mga magulang para maging isang duwag. Ang yaman na pinaghirapan nila ay hindi para ibigay lang sa mga taong sakim at manloloko. Utang niya sa kanila na ipaglaban ng tama. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang hilera ng mga makakapal na photo album sa estante. Ang mga album na naglalaman ng kanyang buong buhay. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang isa sa mga ito. Ang album na may markang Our Wedding Journey. Umupo siyang muli at marahang binuksan ang album. Ang bawat pahina ay puno ng mga litrato ng isang masayang Amelia at isang tila mapagmahal na Rafael. Mga litrato mula sa kanilang engagement party, sa pag-aayos ng kanilang kasal, sa mga huling araw nila bilang magkasintahan. Habang tinitingnan niya ang mga larawan, isang halo ng pait at lungkot ang kanyang naramdaman. Ang bawat ngiti sa mga litratong iyon ay batay sa isang malaking kasinungalingan. Para siyang nanonood ng isang pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Patuloy siya sa paglilipat ng mga pahina, walang partikular na hinahanap, hinahayaan lang ang sarili na balikan ang nakaraan. Hanggang sa isang litrato ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ito ay isang litrato niya. Hindi kasama si Rafael. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking convention center. May nakasabit na ID sa kanyang leeg. Sa likod niya ay isang malaking banner na may nakasulat na Asia Pacific Business Summit, Singapore. Nakangiti siya sa kamera, isang ngangiting profesional. Tinitigan niya ang petsang nakaprint sa gilid ng litrato. October 14, 2018. Isang kislap ng kuryente ang tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato ng prenuptial agreement na ipinadala sa kanya ni Attorney Salcedo. Hinanap niya ang petsa kung kailan ito di umano'y nilagdaan at ninotaryo. At naroon ito, malinaw pa sa sikat ng araw. October 14, 2018, ang petsa sa litrato sa Singapore at ang petsa sa Pekeng kasunduan ay magkatugma. Imposible, bulong niya sa sarili. Hindi siya maaaring nasa dalawang lugar ng sabay. Ang conference na yon ay isang mahalagang event para sa De La Cruz Holdings. 3 araw siyang nawala noon. Imposibleng nakapirma siya sa isang dokumento sa Pilipinas sa araw na yon. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba? Ito na ba ang butas na hinahanap nila? Agad siyang tumayo. Ang mga kamay ay nanginginig sa pananabik. Patakbo niyang tinungo ang kanyang opisina sa loob ng bahay. Binuksan niya ang luma niyang filing cabinet. Hinahanap ang mga lumang dokumento. At doon, sa isang folder na may markang travel records, nakita niya ito. Ang kanyang lumang passport. Nanginginig niyang binuklat ang mga pahina hanggang sa makita niya ang mga selyo ng immigration. At naroon nga, departure. Naya. October 13, 2018. Arrival, Changi Airport, Singapore. October 13, 2010. Departure, Changi Airport is Singapore. October 16, 2018. Arrival, Naya. October 16, 2010, ang mga selyo ay malinaw. Ang mga pizza ay hindi nagsisinungaling. Noong October 14, 2018, wala siya sa Pilipinas. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang katibayan, isang hindi matitinag na alibay. Agad niyang tinawagan si Attorney Salcedo, hindi alintana na pasado, 2:00 na ng madaling araw.
Attorney, I'm sorry to call this late, but I found something. I found it. Halos pasigaw niyang sabi. Ang boses ay puno ng pananabik at tagumpay. Mabilis niyang ikinuwento ang kanyang natuklasan. Ang katahimikan sa kabilang linya ay napalitan ng isang mahinang tawa ng tagumpay mula sa kanyang abogado. Ma'am Amelia, this is it. This is the nail in their coffin, sabi ni Attorney Salcedo. This is an airtight alibi. We can prove you were out of the country on the date the document was supposedly signed. This proves forgery beyond any doubt. Pagkatapos ng ilang sandali, muling nagsalita ang abogado. Ang boses ay mas masigla pa. Teka, Ma'am Amelia, may naisip ako. Kung nagawa nilang magkamali sa petsa, posible kayang may iba pa silang pagkakamali. Kinaumagahan, ipinadala ni Attorney Salcedo ang original copy ng prenuptial agreement sa isang independent forensic laboratory. Hindi lang ang pirma ang kanilang sinuri. Sinuri nila ang papel at higit sa lahat, sinuri nila ang tinta. Makalipas ang 2 araw, dumating ang tawag na magpapabago sa lahat. Nasa opisina si Amelia nang tumawag si Attorney Salcedo. Ang boses ay nanginginig sa kagalakan. Hindi lang ito, Ma'am Amelia, panimula ng abogado. Ipinasuri namin ang tinta. The lab results are in. It's a type of ink that was only released to the market 2 years ago. The document is dated 7 years ago. Natahimik si Amelia. Ang ibig sabihin noon, we got them. Pagpapatuloy ni Attorney Salcedo, ang bawat salita ay tila musika sa pandinig ni Amelia. We got them, ma'am. Hindi lang natin mapapatunayang peke ang pirma mo. Mapapatunayan din nating ang buong dokumento ay ginawa lang kamakailan. This is not just forgery. This is a premeditated, calculated and incredibly stupid act of fraud. Ibinaba ni Amelia ang telepono. Isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi na sarkastiko, kundi isang tunay na ngiti ng tagumpay. Ang alaala na nakatago sa isang lumang litrato at ang katotohanang nakasulat sa tinta ng isang panulat ang siyang magiging sandata niya para tuluyang durugin ang mga santos. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang paminsan-minsang pag-ubo mula sa mga taong nakaupo sa gallery. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang tensyon sa loob ay halos nahihipo, siksik at mabigat. Sa isang panig, nakaupo si Amelia kasama ang kanyang legal team. Kalmado siya, ang postura ay tuwid, ang mga mata ay nakatuon sa hukom. Nakasuot siya ng isang formal na itim na pantsuit, isang kasuotan na sumisigaw ng profesionalismo at kapangyarihan. Sa kabilang panig, ang pamilya, Santos. Si Imelda ay nakasuot ng mamahaling damit, pilit na ipinapakita ang isang imahe ng karangyaan na matagal nang nawala. Ang kanyang mukha ay mayabang, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay hindi maitago. Si Rafael ay nasa tabi niya, maputla at pawisan. Ang mga mata ay laging umiiwas ng tingin. Si Cynthia naman ay nasa likod nila, abala sa pagpapaypay sa sarili na para bang naiinip sa buong proseso. Ang kanilang abogado, isang makapalang kilay na lalaki na may mayabang na ngiti, ay kasalukuyang nagsasalita. Your Honor, ang kasong ito ay simple lamang. Panimula niya, ang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Ang aking mga kliyente ay inaakusahan ng pagnanakaw. Ngunit paano sila magnanakaw sa isang bagay na may karapatan naman sila? Ipinipresenta namin sa korteng ito ang isang legal at notaryadong prenuptial agreement na nilagdaan ng parehong partido na malinaw na nagsasaad na ang malaking bahagi ng yaman na naipon sa loob ng kanilang pagsasama ay mapupunta sa aking kliyente na si Mr. Rafael Santos. Ipinakita niya sa hukom
ang orihinal na kopya ng kasunduan na nakalagay sa isang protektadong plastic sleeve. This document, Your Honor, is ironclad. Ito ang magpapatunay na lahat ng ginawa ng aking mga kliyente ay nasa loob ng mga hangganan ng batas at ng kanilang napagkasunduan. Pagkatapos ng kanyang talumpati, umupo ang abogado ng mga Santos na may ngiti ng tagumpay. Tumingin siya kay Imelda at bahagyang tumango na sinuklian naman ng matanda ng isang mapagmataas ng ngiti. Para sa kanila, tapos na ang laban. Pagkatapos ay tumayo si Attorney Salcedo. Hindi siya nagmadali. Dahan-ahan siyang naglakad patungo sa gitna. Ang bawat hakbang ay may bigat ng katotohanan. Your Honor, panimula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Ang kasunduang yan ay tunay ngang ironclad. Napakatibay. Napakatibay na kasinungalingan. Isang bulungan ang maririnig mula sa gallery. Kumunot ang noo ng hukom. May I call on my first piece of evidence? Tanong ni Attorney Salcedo. Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Ang unang ipinakita ay isang close-up na litrato ng prenuptial agreement, particular ang petsa. October 14, 2018. Pagkatapos, ipinakita sa screen ang isang kopya ng lumang passport ni Amelia. Sunod-sunod na ipinakita ang mga selyo ng immigration, ang kanyang pag-alis patungong Singapore noong October 13, ang kanyang pagbalik sa Pilipinas noong October 16. Your Honor, sabi ni Attorney Salcedo, gaya ng malinaw na ipinapakita ng opisyal na dokumento mula sa Bureau of Immigration, ang kliyente ko, si Ma'am Amelia de la Cruz, ay wala sa bansa noong petsang sinasabing nilagdaan niya ang kasunduang ito. Imposibleng napirmahan niya ang isang dokumento sa Maynila kung kasalukuyan siyang nasa isang business summit sa Singapore. Ang mayabang na ngiti sa mukha ni Imelda ay biglang naglaho. Tumingin siya sa kanyang abogado na parabang nagtatanong. Ang abogado naman ay halatang nagulat. Hindi inaasahan ang ebidensyang ito, ngunit hindi pa tapos si Attorney Salcedo. At hindi lang yan, Your Honor. Pagpapatuloy niya, maaring sabihin ng kabilang panig na baka nagkamali lang sa petsa, ngunit meron pa kaming isang bagay na hindi maipapaliwanag ng isang simpleng pagkakamali. Ipinakita sa screen ang resulta ng laboratory test mula sa forensic lab, isang detalyadong chemical analysis ng tintang ginamit sa pirma ni Amelia at sa pirma ng notaryo. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ang uri ng tinta na ginamit sa dokumentong ito ay isang specialized gel ink formula na unang inilabas sa merkado noong kalagitnaan ng 23. Ang dokumento ay may petsang 2018. Humarap si Attorney Salcedo sa hukom pagkatapos ay sa pamilya Santos. Your Honor, paano makakapirma ang isang tao gamit ang isang tinta na hindi pa naiimbento sa panahong iyon? Katahimikan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong korte. Ang maskara ni Imelda ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong gulat at takot. Tumingin siya kay Rafael, na ngayon ay nanginginig na sa kanyang upuan. Nakita ni Attorney Salcedo ang kanilang pagkataranta. Ito na ang pagkakataon. Your Honor, malinaw na ang dokumentong ito ay hindi lang peke. Ito ay isang produkto ng isang masusing plano ng panloloko. Isang plano na ginawa kamakailan lamang bilang isang desperadong hakbang para takasan ang kanilang mga kasalanan. Sinungaling. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Tumayo si Imelda. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Amelia. Protesta, Your Honor. Sigaw ng abogado ng mga Santos, sinusubukang kontrolin ang kanyang kliyente. Ngunit huli na ang lahat. Nawala na sa kontrol si Imelda. Ang kanyang pinag-ingatang imahe ay sumabog na parang isang bulkan. Hindi yan totoo. Pinaghirapan namin ang lahat ng yan. 7 taon naming tiniis ang babaeng yan.
ang pagiging baog niya. Mrs. Santos, I advise you to remain silent. Babala ng hukom. Ngunit hindi na siya nakikinig. Ang galit at desperasyon ay umapaw na. Sa ilalim ng pressure mula sa mga matatalas na tanong ni Attorney Salcedo, sa harap ng mga ebidensyang hindi maitatanggi, bumigay siya. Oo, ako ang nagplano ng lahat. Umalingaw-ngaw ang kanyang pag-amin sa buong korte. Ako ang nag-utos na pekein ang dokumento dahil nararapat lang sa amin ang yaman na yon. Karapatan ng anak ko yon. Karapatan ng pamilya namin. Isang kolektibong singhap ang maririnig mula sa gallery. Si Rafael ay napapikit na lang, habang si Cynthia ay napasubsob sa kanyang mga kamay. Ang kanilang ina mismo ang naglagay ng huling pako sa kanilang kabaong. Ang pag-amin na iyon na ginawa sa harap ng hukom at ng buong korte ay ang huling ebidensyang kailangan nila. Tumingin si Amelia kay Imelda. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging awa. Awa para sa isang babaeng nilamon ng sarili niyang kasakiman. Itinuktok ng hukom ang kanyang gavel ng malakas. Ang tunog ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pamilya Santos. Order in the court! Order in the court! Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ng hukom ang mga police officer na nakatayo sa gilid ng silid. Take them into custody. Dahan-dahang lumapit ang dalawang pulis patungo sa kinatatayuan ng mga Santos. Dala nila ang kanilang mga posas. Ang pagbagsak ay mabilis. Ang pagbagsak ay kumpleto. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo at ang tensyon ng mga paglilitis ay unti-unting napalitan ng isang bagong uri ng katahimikan sa buhay ni Amelia. Ito ay isang katahimikang hindi na nakakabingi, kundi isang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Isang hapon, habang siya ay nasa kanyang opisina at abala sa pagpirma ng mga dokumento, isang balita ang lumabas sa telebisyon na nakasabit sa dingding. Itinaas ng news anchor ang hatol sa kaso na matagal nang inabangan ng publiko. Ibinaba na ng korte ang pinal na hatol sa mag-inang Imelda at Rafael Santos at sa anak nitong si Cynthia Santos. Hinatulan si Imelda Santos ng pinagsamang sentensya na 20 taon na pagkakakulong para sa mga kasong estafa, qualified theft, at falsification of public documents. Si Rafael Santos naman ay sinentensyahan ng 15 taon para sa kanyang partisipasyon sa krimen at si Cynthia Santos ay nahatulan ng 5 taon dahil sa pagiging kasabwat. Ang desisyon ay sinalubong ng ibinaba ni Amelia ang volume ng telebisyon gamit ang remote control. Tinitigan niya ang mga mukha ng pamilya Santos sa screen, mga mukhang walang emosyon, talunan, at pagod. Walang saya siyang naramdaman, walang paghihiganti, tanging isang pakiramdam ng pagsasara ng isang mahaba at masakit na kabanata ng kanyang buhay. Tapos na. Sa wakas tapos na. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita ang isang mensahe mula kay Attorney Salcedo. Justice is served, Ma'am Amelia. Congratulations. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nagtipa siya ng maikling sagot. Thank you, Attorney, for everything. Tumayo si Amelia mula sa kanyang upuan at lumapit sa malaking salaming bintana ng kanyang opisina. Tanaw mula roon ang buong siyudad ng Makati, abala at puno ng buhay. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng pagod at laging nakayuko. Hindi na rin ito ang babaeng puno ng galit at paghihiganti. Ang babaeng nasa salamin ngayon ay isang babaeng buo. Isang babaeng natutong tumayo sa sarili niyang mga paa, hindi dahil sa yaman na kanyang minana, kundi dahil sa lakas na kanyang natuklasan sa gitna ng pagdurusa. Kinabukasan, nagtungo siya sa sementeryo. Ang araw ay maaraw, ngunit mahangin. Dala-dala ang isang palumpon ng puting mga bulaklak. Dahan-dahan siyang naglakad,
patungo sa puntod ng kanyang mga magulang. Umupo siya sa damuhan, sa tabi ng kanilang lapida, at marahang hinaplos ang mga nakaukit na pangalan ni na Don Alejandro at Doña Isabel de la Cruz. "Hi, Papa! Hi, Mama!" Mahina niyang bati. "Matagal-tagal din po akong hindi nakadalaw. Marami lang pong inasikaso." Huminga siya ng malalim. "Alam niyo po, natakot ako. Natakot ako na baka mabigo ko kayo, na baka masira ko ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Pero ngayon, masasabi ko na pong okay na ang lahat." Inayos niya ang mga bulaklak sa florera. "Naibalik ko na po ang lahat ng para sa atin. At higit sa lahat, naibalik ko na po ang sarili ko. Sana po proud kayo sa akin." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat at paglaya. Nanatili siya roon ng ilang oras, nagkukwento sa kanyang mga magulang na para bang naroon lang sila at nakikinig. Pag-uwi niya sa kanyang bahay, may isang sulat na naghihintay para sa kanya. Galing ito sa kulungan. Galing kay Rafael. Nag-alinlangan siyang buksan ito. Ngunit sa huli, kinuha niya ito at binasa. Ang sulat ay puno ng pagsisisi ng paghingi ng tawad. Isinulat ni Rafael kung paano siya nabulag sa pera, kung paano siya nagpadala sa kanyang ina, at kung gaano niya pinagsisisihan ang lahat. Sa dulo ng sulat, may isang tanong. "Maari mo pa ba akong mapatawad?" Matagal na tinitigan ni Amelia ang sulat. Naalala niya ang lalaking minahal niya, ang mga masasayang sandali. Kahit pa ito ay bahagi ng isang malaking kasinungalingan, may kirot pa rin. Ngunit ang pagpapatawad, naglakad siya patungo sa kanyang opisina. Sa gilid, may isang paper shredder. Walang pag-aalinlangan, ipinasok niya ang sulat ni Rafael dito. Ang mga salita ng pagsisisi ay unti-unting naging maliliit na piraso, hanggang sa tuluyan nang nawala. Hindi niya kailangang sumagot. Ang pananahimik niya ay sapat ng sagot. Ang pagpapatawad ay isang bagay na ibinibigay, hindi hinihingi. At sa ngayon, ang tanging tao na kailangan niyang patawarin ay ang kanyang sarili. Sa pagpayag niyang saktan, siya ng ganoon katagal. Muli siyang tumingin sa bintana, pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aagaw ang kulay kahel at lila. Isang magandang tanawin na hudyat ng pagtatapos ng isang araw. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numerong hindi nakarehistro, ngunit pamilyar. Ito ay isang luma niyang kaibigan mula sa kolehiyo na matagal na niyang hindi nakakausap. "Hello, Amelia? Si Clara to," sabi ng masayang boses sa kabilang linya. "Nabalitaan ko ang lahat. I'm so proud of you. Anyway, I was wondering, kung hindi ka busy, gusto mo bang magkape minsan?" Natigilan si Amelia. Isang simpleng paanyaya, isang bagay na normal, isang bagay na matagal na niyang hindi naranan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at magaang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Oo naman, Clara," sagot niya, at sa kanyang boses ay maririnig ang simula ng isang bagong umaga. "I'd love that." Lumipas ang isang taon. Ang isang taon ay maaring maikli lamang para sa ilan, ngunit para kay Amelia, ito ay isang buong buhay. Isang buhay na malaya mula sa takot, panloloko, at sakit. Isang buhay na sa wakas ay tunay na sa kanya. Ang De La Cruz Holdings, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay mas lalo pang lumago. Ang kanyang talino sa negosyo, na matagal niyang itinago, ay ngayon ay buong ningning na lumabas. Hindi na siya anino ng kanyang ama. Siya na ngayon ang nagpapatuloy at nagpapalago ng kanilang legasya. Sa bawat board meeting, ang kanyang boses ay may bigat. Ang kanyang mga desisyon ay may talas. At ang respeto ng bawat miyembro ng kumpanya ay nasa kanya. Hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang kakayahan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago
ay hindi nangyari sa loob ng mga conference room o sa stock market. Ang tunay na pagbabago ay nangyari sa loob niya. Hindi siya naghahanap ng bagong pag-ibig. Natutunan niyang ang pagiging buo ay hindi nangangailangan ng kapares. Ang pagmamahal na hinanap niya sa iba, sa loob ng 7 taon ay natagpuan niya sa sarili. Ang kanyang mga araw ay napuno ng mga bagong kahulugan. Ang mga umaga ay sinisimulan niya sa isang tasang kape habang pinapanood ang pagsikat ng araw, isang simpleng ritual na nagpapaalala sa kanya ng mga bagong simula. Ang mga hapon, pagkatapos ng trabaho, ay ginugugol niya sa piling ng mga kaibigan, mga tunay na kaibigan tulad ni Clara, na muling naging bahagi ng kanyang buhay. Isang hapon, nakaupo sila ni Clara sa isang maliit na coffee shop, kapareho ng ginawa nila 1 taon na ang nakalipas. Ang kanilang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa loob ng lugar, malaya at walang pagkukunwari. Naalala mo ba noon, Amelia? Sabi ni Clara habang hinahalo ang kanyang kape. Lagi kang malungkot. Kahit nakangiti ka, ang mga mata mo may lungkot. Pero tingnan mo ngayon, you're glowing. Ngumiti si Amelia. Dahil sa wakas, natagpuan ko na ang tunay na halaga. Ang pera? Biro ni Clara? Hindi. Tawa ni Amelia. Ang tunay na halaga ng kalayaan. Sa mga sumunod na buwan, ang realisasyong yon ay nagbunga. Alam niyang ang kanyang pinagdaanan ay hindi para sa wala. Ang sakit na kanyang naranasan ay may mas malalim na layunin. Isang gabi, sa isang grand ballroom na puno ng mga maimpluwensyang tao at media, inilunsad niya ang kanyang pinakabagong proyekto. Hindi ito isang bagong gusali o isang bagong negosyo. Tumayo siya sa entablado sa harap ng isang malaking banner na may nakasulat na The Amelia Foundation, a haven for the silenced. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang isang negosyante. Ang iba, bilang isang pangalan na nabalot ng kontrobersya. Ngayong gabi, nais kong magpakilala sa inyo bilang isang survivor. Ikinuwento niya ang kanyang pinagdaanan, hindi ang mga detalye ng pagnanakaw o ng pagtataksil, kundi ang damdamin ng pagiging isang biktima. Ang pakiramdam ng pagiging isang mobile ATM, ang sakit ng financial at emotional abuse. Nais kong gamitin ang aking boses para sa mga babaeng nawalan ng boses. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay naglilibot sa buong silid. Nakikita ang mga babaeng tahimik na tumatango. Ang iba ay may luhang namumuo sa mga mata. Ang The Amelia Foundation ay itinatag para magbigay ng legal assistance, financial literacy programs at psychological support sa mga babaeng biktima ng domestic abuse, lalo na ang mga nasa ilalim ng financial control. Isang malakas na palakpakan ang sumalubong sa kanyang mga huling salita. Sa gabing iyon, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay naging isang kwento ng pag-asa. Ang kanyang sakit ay naging isang binhi na magbibigay ng lakas sa iba. Pagkatapos ng event, sa halip na umuwi agad, nagpa siyang magmaneho. Binaybay niya ang kahabaan ng Roxas Boulevard. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay tila mga bituin sa lupa. Ibinaba niya ang bintana ng kanyang sasakyan. Hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi na haplusin ang kanyang mukha. Ang alat ng dagat ay pumuno sa hangin, isang amoy ng kalawakan at kalayaan. Itinigil niya ang sasakyan sa isang tabi at lumabas. Sumandal siya sa seawall at pinanood ang mga alon na marahang humahampas sa dalampasigan. Ang dilim ng gabi ay payapa. Hindi niya alam kung ano ang dala ng bukas. Hindi na siya nagpaplano ng isang perpektong buhay na may kasamang prinsipe. Natutunan niyang ang tunay na happily ever after ay hindi natatagpuan sa piling ng iba, kundi sa pagtanggap at pagmamahal sa sarili. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin,
Napangiti si Amelia. Isang ngiting hindi na kailangan pang ipaliwanag. Isang nangiting nagmula sa isang pusong minsan ay nadurog. Ngunit ngayon ay muling nabuo. Mas matibay, mas matatag, at higit sa lahat, malaya. Ito ang kanyang bagong simula. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng panulat. Siya na ang susulat ng sarili niyang kwento. Sa pagtatapos ng kwento ni Amelia, malinaw na ipinapakita sa atin na ang katahimikan ng isang babaeng inaapi ay hindi kahinaan, kundi paghahanda. Ang 7 taong pang-aabuso at pananamantala ay nagwakas sa sandaling pinili niyang tumayo. Ilantad ang kasinungalingan at bawiin ang dignidad na matagal na ipinagkait sa kanya. Ang mga gumawa ng masama, ang asawang mapanlinlang at ang pamilyang gahaman ay hinarap ang hustisya, habang ang isang babaeng minsang dinurog ay ginantimpalaan ng kalayaan at sariling kapangyarihan. Ngunit higit pa sa paghihiganti, ang kwentong ito ay patungkol sa pagpapagaling at malasakit. Sa halip na manatili sa galit, pinili ni Amelia na gamitin ang kanyang lakas upang tulungan ang ibang kababaihang dumaranas ng parehong sakit. Pinatunayan na ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magbigay liwanag sa buhay ng iba. Ngayon, mga minamahal naming tagapakinig, nais naming itanong, kung kayo ay nasa kalagayan ni Amelia, kailan ninyo pipiliing ipaglaban ang sarili ninyo? Naniniwala ba kayo na may bagong simula kahit matapos ang matinding pagdurusa? Kumusta po kayo ngayon? Sana'y ligtas kayo at may lakas ng loob sa inyong pinagdaraanan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagtitiwala. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Narito kami, tunay na nagmamalasakit at handang makinig sa inyong mga kwento.